Babasted mo ako at sasabihin ko sa kanila kung paano tayo unang nagkakilala. Sumama ka sa amin. Anak ako ni Mayor! Guerrero, let me go! Sino ba ang papatayin ko? May taong makakalaya ng araw na to pagkalabas ng presinto at patutumbahin mo siya. Miguelito, may masamang balak kay Fatima. Erica, malalagay sa panganib. Si David, magiging hitman ni Miguelito. At si Tanggol, buo na ang loob tumakbo bilang mayor. Pero kapalit nito, buhay niya ang nakataya. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga susunod na eksena sa Batang Quiapo. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video hanggang dulo para hindi ka mabitin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong theory at analysis. Tara, simulan na natin. Dahil sa papalapit na eleksyon, muling nilapitan ni Miguelito si Fatima. Sinusubukan niyang kunin ang loob nito. Pero hindi komportable si Fatima sa mga kilos ni Miguelito. Blinakmail nga ni Miguelito itong si Fatima para takutin. Para sa mga hindi nakakaalam, ibinenta noon ni Fatima ang kanyang sarili kay Miguelito para may maipanggamot ang kanyang kapatid na nasa ospital. At dahil dito, posibleng mapilitan siyang sagutin si Miguelito. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot at utang na loob. Ang kapalit, simpatya at boto mula sa publiko para kay Miguelito. Habang nagkakasiyahan naman sa bar sina Santino, Erica at Inigo, biglang umatake ang mga pulis. Inutusan kasi ni Colonel Romero na i-raid ang mga bar kung saan talamak ang bentahan ng droga. At sakto, naabutan doon sina Erica at Santino. Isa si Erica sa mga nadampot, dahilan para mag-alala ng husto si Santino. Pero sa tingin ko, hindi makikipagbarilan si Santino. Mas pipiliin niyang umalis sa tulong ni Nakidlat at Teban. At dahil kilala nating tauhan ni Mayor Roberto si Colonel Romero, malaki ang posibilidad na pakawalan si Erica. Pero hindi siya makakaligtas sa galit ng mga gerero. Panibagong kahihiyan na naman ito para sa kanilang pamilya. Samantala, nabuking na rin si David sa panluloko niya kay Miguelito. Natuklasan ni Miguelito na peke pala ang titulo ng lupa na ibinigay ni David matapos siyang matalo sa sugal. Kaya't galit na galit si Miguelito at agad siyang kinompronta. Akala ni David makakalusot siya. Tatakbo na sana tong si David pero na-corner. Binugbog siya at muntik ng iligpit. Sa takot, sinabi ni David na kapatid niya si Tanggol at marami siyang nalalaman. Dahil dito, hindi siya pinatay at ginawa siyang hitman. Ang misyon, patayin si Tanggol. Pero gaya ng dati, mukhang palpak na naman si David. Bukod sa maraming pulis sa paligid, malamang ay may makakapansin na naman sa kanya at mabubuko ang plano. Buo na ang loob ni Tanggol na tumakbo bilang mayor. Lalo na't lumalakas ang suporta ng masa. Sa social media, pati na rin sa national TV. Malinis ang hangarin ni Tanggol, di tulad ni Don Julio at Ramon na ginagamit lang ang politika para protektahan ang kanilang negosyo. Mukhang nag-cross ang landas ni Miguelito at Tanggol. Parang nagkaroon ng pisikalan at nagkainitan. Mukhang bugbog sarado na naman si Miguelito at dahil dito, nauwi sila sa presinto. Doon, nagpalitan na naman sila ng maaanghang na salita lalo na si Roberto. Pansamantalang kinulong si Tanggol. Pero may masamang plano si Miguelito dahil sa pambubugbog sa kanya. Pinabugbog niya si Tanggol sa loob ng kulungan. Muntik nang mapatay si Tanggol kung di lang dumating sina Don Julio at Mando para iligtas siya. Dahil sa pangyayaring ito, mas titindi pa ang galit ng mag-aamang Montenegro. At dito na magsisimula ang matinding banggaan ng mga Guerrero at Montenegro. Hindi na lang kapangyarihan ang paglalabanan, kundi pati na rin ang personal na galit. Sa tingin mo, sasagutin kaya ni Fatima si Miguelito? Ano ang kapalaran ni Erica matapos mahuli ng pulis? At magtatagumpay kaya si David sa kanyang misyon na patayin si Tanggol? I-comment mo na ang iyong theory sa baba. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga Batang Quiapo theories at analysis tulad nito. Salamat sa panonood!